AI is everywhere. Pero kung beginner ka, saan ka ba talaga magsisimula? Ang bilis ng updates, ang dami ng tools, kaya mabilis din ma-outdated ang mga tutorials. So today, bigyan kita ng clear starting point. Magbibuild tayo ng AI na kusang nagre-reply sa mga leads or customers gamit ang N8N nang hindi na tayo nag-code. Quick intro lang, my name is Jeff. I've been in the AI space for more than a year now. I took BS IT way back 2009 pero hindi ko na natapos. So wala na talaga akong matatandang code. Dito sa channel na to, no code and low code tools lang yung gagamitin natin. So ano yun? No code and low code tools. Yung ibang tawag nila dyan is automation tools. May other automation tools like Make.com or Zapier. Pero dito sa N8N tayo magfo-focus because it gives us more flexibility. Magsisimula tayo sa basics and once you understand N8N, mas madali mo na maintindihan kung paano gumagana yung ibang automation tools. Kung marunong ka na sa automation, baka basic lang ito para sa'yo. Pero you can still watch, baka may mapulot kang useful idea or different approach. Alam kong marami na sa inyong marunong gumamit ng ChatGPT. Magtatanong ka, sasagot siya. Yung iba dyan is nafe-feed nga ng picture nila tapos sasabihin, gamitin mo yung picture na to na nakasakay ng Lamborghini. Sana all. Tapos gagawin nilang cover photo yan sa profile page nila. Pero today, hindi lang tayo makikipag-chat sa AI. Magbibuild tayo ng AI na may specific job at kusang gagalaw kapag may nag-submit ng form. Again, gagamit tayo ng N8N. Sa simple explanation, N8N is a tool kung saan tayo magko-connect na small na blocks na tinatawag nating node. Papakita natin mamaya yan. Para gumawa ng automation na hindi na tayo magko-code. So, bago tayo magsimula, may guide akong ginawa below sa video na to. May description box dyan. Pwede nyong i-download yung guide na yun. Mag-start na tayo. Punta tayo ng n8n.io. Ito yung mukha ng website niya. Dito tayo gagawa ng automation. Ito yung mukha ng mga nodes. Yan. Click na natin yung get started para makapagsimula na tayo. Tapos lagay nyo lang yung email nyo dito sa company email. Tapos click submit. Tapos may matatanggap kayong code sa email nyo. Tapos sundan nyo lang yung paano mag-sign in. Madali lang yan, guys. Once nakapag-sign up na kayo, mapupunta kayo sa page na to, itong homepage ng N8N. Yung sa inyo, bakante pa yan sa akin, kasi may nagawa na akong mga automations before. Click lang natin yung create workflow para makapagsimula na. Okay, click nyo lang add first step or pwede nyo i-click dito sa right side. Tapos hanapin mo yung form. N8N form, click mo lang yan. Sundan mo lang ako muna as for now, guys. And on new N8N form events, yan, trigger. Yan, nagbukas na yung node natin. Close muna natin yan para makita mo yung on form submission node. So, balik tayo sa trigger. So, yung trigger is dito yung magsisimula ang automation natin. Yan yung, pag may nakikita kayong parang kidlat na yan na icon na yan, that is trigger. So, kapag may nag-fill up ng form, that's when the whole process begins. Katulad ng gagawin natin ngayon is bubukas tayo ng form. Para makita mo yung form, type muna natin dito, contact us. Then, yan yung title ng form natin, i-execute step para makita mo muna yung mukha ng form. Yan pa lang. Magbe-make sense yan mamaya. I-close muna natin. So, doon tayo maglalagay ng name, email, phone number, tas ano yung email message ng customer sa inyo or yung lead sa inyo. Ang trigger, yan ang nagpapasimula ng automation. Hindi gumagana yung automation pag wala yung trigger. Buksan ulit natin. Form description, send us a message and we will reply right away. Then, saan ba ilalagay yung name, email, phone number? Dito. Form elements. Type natin name. Dito sa label. Below nyan, text input lang. Hayaan mo lang yan. Then, add attributes. Pwede mo i-click muna para makita mo kung ano yung laman. Pero, text input yung kailangan natin dyan. Add attributes. Click required field. I-on natin. Click natin para makita mo.
Kung wala tayong ilalagay na pangalan dyan, ayan, hindi siya gumagana. Hindi siya masubmit. So, kailangan mo lagyan ng pangalan. And Jeff. Ayan, form submitted. Close natin. Ayan, lalabas na dito sa right side yung name. Yung customer mo or lead. Continue tayo. Email. Element type. Since email to, may dedicated email sila na as element type. And add attributes required field again. Then, dagdag tayo ng phone number. Add form element. Phone. Dito naman, since phone number is numbers yung gagamitin natin. And add attribute required field on natin. Last message. Text area dito. Text area yung gagamitin pala natin para mas malaki. Parang message box siya. Hit natin required field again. Then tapos na. I-execute step natin. Tapos lalabas na yung form na nakalagay yung name, email, phone, tsaka message. Send tayo ng let's say tayo yung customer or lead. Lagay natin Jeff. May test email gamitin ko lang. Phone number 0123456789. So, sasabihin ng customer, I'm interested in your chatbot service. Submit. So, once na-submit mo na, balik tayo doon. I-close mo lang yung link na yon. Then, makikita mo na dito yung sinubmit ng customer. Pin natin to, kailangan natin to mamaya. Then, i-close natin. Sundan nyo lang muna, guys. Yung next na node na kailangan natin is AI agent. Type natin dyan, AI. Yan, lumabas, AI agent. Or kanina, AI. Yan, tapos lalabas yung AI agent. Close muna natin to para makita mo yung mukha ng node ng AI agent. So, buksan natin ulit. Source for prompt user message. Click natin to. Change natin to define below. Type muna natin dito, customer name. Sundan nyo lang muna. Magbe-make sense to mamaya. Customer name. Sino yung anong pangalan nung yung customer? Ilagay natin dito. Oh, wait. I-click muna natin yung expression. Tapos, click natin to para lalaki. Yan. So, dito, customer name. Tapos, ilagay lang natin yung name ng customer. Tapos, yan, ito yung rason ba't natin pinin kanina para ma-drag natin yung information ng customer. Customer name, then yung phone number. Lagyan natin yung phone. Tingnan nyo, lalabas dyan yung pangalan yung nag-submit kanina, guys. Oh. Then yung message. Message. Ano message niya? Ayan, lumabas na. I'm interested in your chatbot service. Close lang natin yan. Automatic save na yan. Then, i-click natin to add option. System message. Yan. Bigyan natin ng prompt yung AI agent. Actually, pwede na to yung system message or yung prompt para sa AI agent. You are a helpful assistant. Pero, may ginawa ako dyan. Palitan lang natin. May prompt na akong ginawa nandun sa guide. I-download nyo lang. I-copy-paste mo lang, ilagay mo dito yung prompt na to. You are a friendly professional assistant for a small business. You are given the customer's name, blah, blah, blah. Okay? Then, pili lang kayo kung anong model. GPT-5 mini or yan. GPT-5 mini tayo. Close natin.
So, quick explanation muna ng API. Kasi madalas mo ito maririnig. API stands for Application Programming Interface. Pero wag kang ma-stress sa term na yan. Simple lang, ang API is the official way para makipag-communicate ang isang app to another app. Sa mga future video guys, i-elaborate ko yung API na yan at magbigay tayo ng examples para mas maintindihan nyo lalo. Kasi palagi mo yung makikita at gagamitin yung API na yan sa pag-automate. I-close natin. Yan, lalabas na yung logo ng, lalabas na yung node ng OpenAI. Click natin yung AI agent node. Yan, ulitin ko lang. Tapos, execute step. So, ano yung result na sinasabi dito sa system message? Ito. Ayan yung sagot niya. Hi, Jeff. Thank you for interest in our chatbot service. Yes, we offer custom chatbot that can be tailored to your needs and integrate with your website or messaging apps. The owner will follow up soon and will contact you at yung phone number. Thanks again. We'll look forward to speaking with you. Yan. So, pagkatapos ng mag-generate ng sagot, yung AI agent, click natin yung plus, gagamitin nila yung Gmail account mo. Paano gagamitin yun? Search natin Gmail, click natin to, tapos yung gagawin ng AI agent is magsisend ng message. So, click natin yung send a message. Close muna natin to para makita yung node, yung Gmail na node. Then itong credential, wala pa yung nakalagay sa inyo dyan. Mag-create new credential na kayo dito. I-click nyo to. Tapos, i-sign in with Google. I-sign in nyo lang yung Gmail account nyo. Tapos, makita yan dyan, naka-green. It's connected. Katulad sa akin. Close. Change ko lang yung sa akin, credential. Isang test email ko. Yan, magiging ganito na yan. Connected. Tapos, palitan nyo lang tong upper left na to. Click mo lang. Tapos, palitan mo lang yung pangalan mo dyan. Kung anong Gmail na gamit mo. Tapos, click save. Then, close mo lang. Ayan, nakakonect na yung Gmail account nyo. So, yung Gmail account nyo, yun yung magsisend ng message na ginawa ng AI agent papunta dun sa customer or sa client na nagsasubmit ng form. And then, palitan lang natin to sa upper left, send a message. Gawin natin send, reply. Kasi si AI agent, yung binigyan natin ng role, i-explain ko ulit yung mamaya. Siya yung magsisend ng reply dun sa customer. So, saan ba isi-send yung email? So, dito yung makikita, kung i-expand mo to, makikita mo yung information na nilagay ng customer. And click mo lang to muna dito sa section na to, expression. Then, i-drag yung email ng customer. Yan. And then, yung subject ng email, lagyan natin hi. Hi, Jeff. Palakihin natin, guys. Yan. Tapos, lagyan natin, thanks for your message. Alright. Ayan, sa result, hi Jeff, thanks for your message. Close natin, automatic save yan. Tapos, yung email type, HTML or text. Text muna tayo ngayon. So, dito tayo sa message. Anong ilalagay natin dyan? Click yung expression. Tapos, i-expand natin to, AI agent. So, yung output, idadrag mo lang dito. Ayan. Lumabas na yung yung message ng ginawa ng AI agent sa baba. Or i-click mo yan, or i-click mo yung expression, or dito pala sa baba. Ito pa. Yan, makita mo na.
Close mo ulit. Close natin yung ito na node. And then pwede natin i-execute ulit yung buong flow. Tanggalin natin tong pinin natin para mas maintindihan nyo lalo. Then, click natin yung execute step. So, for now, may nakikita pa pala tayo yung form automated with N8N. Para matanggal natin, i-close muna natin. Stop listening. And then, i-off mo yung append N8N attribution. Once nga mag-click mo na yung execute step, hindi mo na makikita yung brand ng N8N. So, lagay mo ulit, Jeff, Trickstas, my test email, 0123456789. Pwede natin i-type lang ulit yung I'm interested in your chatbot service. Submit. Close natin. Then, i-close natin to. Yung kasunod is i-execute step natin to. Ibang sasagot. Iba na naman yung sagot dyan or possible same lang din. Ayan. Customize siya. So, nakita nyo may check dito kasi dito tayo galing sa contact form. Then, nirun natin yung AI agent. Ayan, may check. Pero para gumana siya, kailangan niya ng utak. So, kailangan niyang makita tong kailangan dadaan siya dito sa OpenAI chat model. Tapos, babalik siya dito. Tapos, ayan, lalabas na yung output na yan or yung message na ginagawa niya. And then, yung gagawin niya, yung message na yan, ilalagay niya sa Gmail account mo. Kaya nilagay mo yung credential na to. And then, i-execute step natin para masend na yung message, yung email na ginawa niya. Masisend na dun sa customer. Check natin mamaya. Execute step. So, may natanggap na akong email dun sa nilagay ko sa contact form. Check natin. Hi Jeff, thanks for reaching out. Yan yung message. Pero nandito pa rin yung this email was sent automatically with N8N. Pwede natin tanggalin yan. Balik tayo dun sa N8N. Click natin to. Yung Gmail na node. Tapos add option sa pinaka-bottom part ng dito. Tapos append N8N attribution. Off lang natin yan. Tapos pwede mong ulitin yan. So, pwede natin magamit to. I-publish muna natin. Publish. Alright. So, i-ignore nyo lang muna to. Sa future videos, i-explain ko yan. Ngayon, punta tayo sa exciting part. Dito natin nakikita if it actually works. Let's test it. Ngayon, ulit magpapanggap akong customer. Fill out natin yung form. So, paano? Open natin to. Click natin yung production URL. Automatic siya magka-copy. Paste mo lang. Mag-open ka ng bagong tab. Then, i-paste mo lang sa kung saan ka maglalagay ng pangalan ng website. Ayan, lumabas na. Yan. Submit. So, check natin yung Gmail natin if natanggap yung email. So, ayan, yung ginawa ng AI agent. Yung ginawa natin is gumawa tayo ng form kung saan yung customer maglagay ng information niya. Tapos, yung AI agent, ito yung binigyan natin ng role na siya yung mag-handle. Siya yung sasagot ng message ng customer. Kung anong lalagay natin, which is dito natin ilagay, pwede natin lagyan dyan. Yung presyo, kung magkano yung chatbot service mo. Or kahit kung ano yung service mo, kung anong, let's say, yung para siyang ikaw na sasagot pero automatic lang. Ayun nga, ginamit niya yung Gmail node para makapag-send siya ng email doon sa customer. Ayan. I prepared a free follow-along guide for this video.
Nasa description yung link kasama yung workflow file. Pwede kang sumabay habang nagbibuild tayo or import the finished version directly into init-env, which is I'm going to teach you that on the future video. As for now, since this is a very basic automation, I suggest na isundan nyo lang muna yung kung paano ginawa yung automation. And then kung beginner ka sa AI automation, follow ka, aaralin natin ito step by step from zero. This is Jeff, and don't forget na mag-subscribe kayo sa channel and i-hit mo yung like button.